Semana Santa ngayon at marami ngayon ay nagingilay-ngilay, no? May krisis ang mundo, hindi lang ang ating bansa pero buong mundo. Nakikita natin na may ginagawa naman ng gobyerno. Nag-i-import sila ng langis sa iba't ibang bansa na noon hindi. Like Russia, for example, meron na ngayong joint exploration with China. But this is still oil, this is still fossil fuel. Sana ang marinig natin, makita natin ay long term. Kasi alam niyo ho, sinabi ko noon, sasabihin ko ngayon, uulitin ko, matagal itong krisis na to. In fact, nakikita ng marami, nakikita ko rin na itong mundo natin na nag-iiba na, sabi nga nila, the end of the world as we know it, wala nang mangyayaring cheap oil, cheap petrol. Yung gulo sa Middle East, mag-iiba na ang takbo ng mundo. Yung mga bansa na magso-survive at hindi masyadong maghihirap ang tao, maghihirap ay yung mga bansa na makaka-adapt. And perhaps, ito ay isang oportunidad na itong krisis na to ay maging opportunity para magbago tayo sa mabuting paraan. Anong dapat gawin? Ano yung mga long term? Number one, sana hindi na natin pahirapan ng mga tao gustong gumamit ng alternative energy. For example, bawasan ng red tape. Yung mga bahay na gusto maglagay ng solar, napakaraming red tape ang mga LGUs. Pwede ba? Let's make it easier. Tapos maybe incentives. Baka dapat bigyan ng tax incentive yung mga naglalagay ng mga alternative energy or renewable energy. Kasi nakakatulong sa ating lahat ito. Number two, alam mo, di ba, nag-land reform tayo. Ang problema, maliliit na hiwa ng lupa, hindi naman kaya ng mga farmers na bumili ng mga mamahaling mga gamit. Di ba pwedeng dumaming kooperatiba para makabili sila ng mga gamit na masishare nila, no? Hawak ng lahat para maging mas efficient at bumaba ang presyo ng pagsasaka. Number three, stop the conversion muna of land, yung mga lupa na agriculture, wag muna natin gawing industrial. Kasi kailangan na kailangan natin ang mga magsasaka, kailangan natin ng mga lupa na isasaka para sa pagkain. The Philippines is blessed with fertile land, di ba? Sinasabi natin. Pero hindi natin talaga minamaximize at nauubos na yung ating mga magsasaka kasi hindi sila makaahon sa kahirapan. Ngayon, isa pa to. Maybe do away with the middleman, kung pwede lang. Alam nyo, sa Davao del Norte, sa Tagum, natutunan ko ito, no? Binibili ng gobyerno yung 50% ng ani ng mga magsasaka. Binibili nila sa presyong tama at binibenta sa merkado na hindi naman masyadong mahal. Kaya everybody happy. Umaahon ang buhay, gumaganda ang buhay ng mga magsasaka. At yung mga tao naman, hindi masyadong mahal ang kanilang bilihin. Di ba pwedeng gawin ng mga LGU ito para sa magsasaka natin? Tapos yung mga fertilizer, baka pwedeng wag muna tayong mag-import masyado. Alam mo, UP Los Baños, alam natin ito, marami silang fertilizer na local na hindi na gumagamit ng mga imported materials. Pero hindi pa wholesale, hindi pa wide scale ang paggawa. Maybe it's time to be more self-sufficient with all these things. Di ba? And ano pa, ang sasabihin ko, okay, yan, madali na yun. Konti lang yun, pero pwede magawa. At yung mga negosyante, siguro this time, it is crisis talaga eh. Maybe pwedeng bawasan ng konti ang tubo, ang profit, no? Let's work together talaga. Yan ang talagang unity, hindi yung sa salita lamang. And alam nyo, we have so much, no? We have so much here in the country. We have to brace for hard times. Times will get harder. Hihirap pa ang buhay bago siya gumanda uli. Let's optimize our people, yung ating tao, mga kababayan na magagaling. Let's optimize ang ating mga galing na mamamayan at ang ating resources para sa atin lahat. Hindi pansarili, hindi para manatili sa kapangyarihan o yumaman ng katakot-takot. Maybe we can think of our fellow men. We can think of our countrymen. And perhaps itong krisis na to ay maging daan para gumanda ang Pilipinas. Isang makabuluhang Semana Santa. And I hope we come out of it, no, ng mas mabuti at mapayapa ang ating mga kalooban kahit nagkakagulo ang mundo. God bless us all.